Right, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bolts TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, no? Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts na rin sa mga followers natin dyan, subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Ngayong tablado na ang hirit na TRO ni Senador Bato de la Rosa. Ano na ang susunod na hakbang ng NBI? Narito ang agenda report ni Andrea Salve live mula sa NBI headquarters dyan po sa Pasay City. Andrea, may pahayag na ba si NBI Director Melvin Matibag sa naging desisyon ng Korte Suprema? Pinky, he has yet to see the resolution. Yan nga ang naging komento ni NBI Director Melvin Matibag sa ngayon tungkol sa pagtanggi ng Supreme Court sa hiling na TRO ni Senator Bato de la Rosa sa nakaumang na pag-aresto sa kanya. Pinky, idiniin ni Matibag na kailangan pa nilang basahin at pag-aralan ang buong resolusyon para makapagpasya sa kanilang mga susunod na hakbang. Pagtitiyak din nila handa anumang oras ang Bureau para isilbi ang ICC arrest warrant kay de la Rosa, bagaman hindi pa malinaw kung ang SC resolution ba na ito ay hudyat para agad na magkasa ng manhunt operation laban sa senador. What we can guarantee to you is that patuloy naman po na nangangalap ng information ng NBI through the directive of our director para po in the event that we will be dispatched eventually to serve the warrant at hanapin si Senator Bato, alam naman po natin kung ano. Ayon pa kay NBI spokesperson Palmer Malyari, posibleng may hawak na ring kopya ng arrest warrant ang DILG at PNP. Nakaalerto naman anya sila sa anumang direktiba. Pinky, kanina ay nagkaroon ng press con dito sa NBI headquarters pero hindi na humarap sa atin si NBI Director Melvin Matibag dahil anya may meeting pa siya. Tinanong natin kung nanghingi tayo ng karagdagang detalye patungkol sa meeting na ito, kung ito ba ay kaugnay dito sa SC resolution sa petisyon ni Senator Bato de la Rosa, pero hindi na siya nagbigay pa ng karagdagang detalye. Pero nabanggit kanina ni NBI spokesperson Palmer Malyari na itong SC resolution na ito ay tsak na tatalakayin ng anyay higher-ups. Pinky. Andrea, para lang malinaw, so ano ang magiging hakbang ng NBI hinggil dito sa naging desisyon ng Korte Suprema na dinena yung TRO na hinihingi ni Senador Bato de la Rosa? Pinky, sa ngayon ay hindi pa talaga malinaw sa atin kung ano yung mga magiging susunod na hakbang, pero patuloy tayong nakaabang kung ano man yung magiging pasya ng NBI, kung ito ba ay isisilbi na nila agad kaya Senator Bato de la Rosa. Pinky. Pwede ba natin ipaliwanag sa kanila kung doon sa abot ng kanilang maintindihan nila yung pag-deny ng Supreme Court doon sa TRO request. Ano po ba ibig sabihin nitong sa botong 951 hindi ho pinagbigyan yung kahilingan na magkaroon ng temporary restraining order and or status quo ante order o yung SQAO na inihain po ni Senador Bato de la Rosa? Ano po ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin niyan ay hindi ahadlangan pansamantala ng Supreme Court ang executive branch na ipatupad yung ICC warrant of arrest. Okay. So, ibig sabihin po, pwede na siyang arestuhin ng NBI, pwede nang ipatupad habang wala yung TRO o itong SQAO. Tama po. Kahit nga hindi hinintay itong pinakabagong development, yung pag-deny ng request for a TRO, pwede naman nilang ipatupad at pinapatupad nga nila. Nagkaroon lang ng temporary stand-down daw para maiwasan ang kaguluhan. Pero ang isang pagsisilbi ng warrant of arrest ay isang official act. Obligasyon ng gobyerno yan. Hindi ho yan optional. So it's part of their mandate. As a matter of fact, kung hindi mo ipapatupad ang isang legal na warrant of arrest, magkakasala ka din sa executive branch. So,
yung pagpa-file ng petition ni Senator Bato de la Rosa sa Supreme Court, hindi ho naman ibig sabihin hihinto na yung obligasyon na yan. Hindi ho naman ibig sabihin walang bisa yung warrant of arrest. So noon pa, pwede nilang ipatupad yan. Ngayon, nagkaroon ng temporary stand-down kasi sabi ng Presidente, sige, hintayin muna natin yung Supreme Court. So ngayon, may decision na sila na talagang hindi kami magbibigay ng TRO. So it is a very clear signal to the executive na pwede niyong ituloy yan. Katunayan nga, hindi dapat sila huminto dahil an official act of government is always presumed to be valid and regular unless properly enjoined by a court. Oho. Pero bago lumabas itong desisyon na ito ng Supreme Court, Atty. Cayosa, hindi naman kumilos officially ang Supreme Court. In fact, yung mga agencies, yung mga law enforcement agencies, laging sinasabi, nag-iintay sila ng kung ano yung magiging desisyon o magiging, ano man tawag dito, instruction sa kanila ng Executive Department. Well, hindi ho accurate yan kasi kumilos sila eh. Diba? Aarestuhin nila si Senator Bato dun sa Senado sa labas. Nakapiglas lang kasi babae yung nang-aaresto sa kanya. Siguro mas malakas siya, tumakbo ng matulin at naghabulan lang. At nagkagulo na sa loob kung ano-ano na ang nangyari. Ang dami ng mga drama, mga eksena. So dahil dyan, minabuti ng Presidente, sige, huwag na muna nating ituloy. Bigyan galang yung mga senador at saka yung Supreme Court habang mailinaw ito. So they were actually in the act of enforcing the warrant of arrest despite the petition. Kasi nga naman, tama naman kasi wala namang TRO. Ngayon, mas lalong malinaw na. At mabuti naman na hindi patumpik-tumpik ang Supreme Court, hindi masyadong pinatagal ito at naglabas na ng decision with respect to the TRO. Yung main petition, wala pa hong decision yan, pero at least ngayon, malinaw-dinaw na dapat i-resume nila yung kanilang paghahanap at pag-aaresto kay Senator. Bigo si Senador Ronaldo Bato de la Rosa na makakuha ng TRO laban sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Pero maaari na nga bang damputin si de la Rosa? Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian, live nag-uulat mula sa Korte Suprema. Ched, paano bumoto ang mga mahistrado? Corina, ibinasura na ng Korte Suprema ang petisyon for temporary restraining order na inihain ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa laban sa posibleng pag-aresto sa kanya gamit ang warrant of arrest mula sa ICC. Sa botong 951, denied ng Supreme Court ang prayer for TRO at status quo anti-order na final ni De La Rosa. Pero nilinaw ng SC, yung desisyon na ito ay para lang sa prayers for interim relief. Wala para yung desisyon nito pagdating sa pleadings at motion sa main issues ng Office of the Solicitor General at ng kampo ni Senator Bato. Ibig sabihin, wala pang desisyon ang Korte sa ilang arguments ng dalawang kampo kung pugante na bang maituturing si De La Rosa. Sa panig kasi ng OSG, ang pakikipaghabulan ni Senator Bato sa mga magsisilbi ng ICC warrant at paggali sa Senate premises ay gawain daw ng isang pugante. Ang sagot naman ng kampo ni De La Rosa, hindi naman daw siya umalis sa bansa ng patago at hindi raw siya nag-a-assume ng false identity. Corina, ngayong may desisyon na ang Korte Suprema sa interim relief, kaya tanong natin ng Justice Department kung hudyat na rin ba ito kung pwede nang arestuhin si Senator Bato, pero sa ngayon wala pang tugon o kumpirmasyon ang DOJ. Corina? Ched, mayroon na bang komento dito ang Malacanang? Meron na ang Malacanang, Corina. Giniit kanina ni PCO Undersecretary Claire Castro na naipakita ng resolusyon na ito na valid yung ICC warrant laban kay Bato. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida. Si De La Rosa. Ganyan din ang komento ng DILG, Corina. Hahayaan nilang ang DOJ ang magbigay linaw sa kung ano ba yung mga susunod na mangyayari sa kaso ni Bato. Hindi pa rin kasi talaga klaro kung pwede nang arestuhin si Bato sa ngayon. Corina?
Ay ganun ba? So ang final na interpretasyon ay magmumula sa Department of Justice. Tama ba, Ched? Hi, Ched. Sa pagdating Oo. dyan kung sino nga ba yung susundin, medyo malabo pa sa ngayon kung ano ba yung magiging daloy nitong kaso kasi hinihintay pa natin talaga kung ano yung ibibigay na direktiba ng Department of Justice at maging yung ibang mga ahensya sa kanila talaga naghihintay. Nandiyan din kanina yung National Bureau of Investigation na sinasabi nilang pag-aaralan nila yung desisyon ng Korte Suprema sa darating na Lunes kapag nalabas na yung full resolution ng Supreme Court. At ano naman ang plano ng kampo ni Senator Bato? Corina, maghahain daw ng motion for the consideration yung kampo ni Senator Bato. Ang sabi ni Attorney Isailito Torion, legal counsel ni Bato, tuloy yung kanilang laban. Lalo na't hindi pa raw nabibigyan linaw yung ilang mga constitutional questions. Tulad na kung dapat bang isuko ang isang akusado o suspect sa international court kahit wala pang warrant mula sa isang local court. Gate ng kampo ni Bato, nirerespeto nila yung desisyon ng Korte Suprema. Pero kukuha pa rin daw sila ng iba't iba pang mga legal remedies bilang wala pang pinal na desisyon ang Korte Suprema sa mga main issues na kanilang inilatag sa kanilang petisyon. Pwede ba natin ipaliwanag sa kanila kung Ano doon po? sa doon sa abot ng kanilang maintindihan nila yung pag-deny Oo. ng Supreme Court doon sa TRO request. Ano po ba ibig sabihin nitong sa botong 951 hindi ho pinagbigyan yung kahilingan na magkaroon ng temporary restraining order and or status quo ante order o yung SQAO na inihain po ni Senador Bato de la Rosa. Ano po ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin niyan ay hindi ahadlangan pansamantala ng Supreme Court ang executive branch na ipatupad yung ICC warrant of arrest. Okay. So, ibig sabihin po, pwede na siyang arestuhin ng NBI, pwede nang ipatupad habang wala yung TRO o itong SQAO. Tama po. Kahit nga hindi hinintay itong pinakabagong development, yung pag-deny ng request for a TRO, pwede naman nilang ipatupad at pinapatupad nga nila. Nagkaroon lang ng temporary stand-down daw para maiwasan ang kaguluhan. Pero ang isang pagsisilbi ng warrant of arrest ay isang official act. Obligasyon ng gobyerno yan. Hindi ho yan optional. So it's part of their mandate. As a matter of fact, kung hindi mo ipapatupad ang isang legal na warrant of arrest, magkakasala ka din sa executive branch. So, yung pagpa-file ng petition ni Senator Bato de la Rosa sa Supreme Court, hindi ho naman ibig sabihin hihinto na yung obligasyon na yan. Hindi ho naman ibig sabihin walang bisa yung warrant of arrest. So, noon pa, pwede nilang ipatupad yan. Ngayon, nagkaroon ng temporary stand-down kasi sabi ng Presidente, sige, hintayin muna natin Supreme Court. So, ngayon, may decision na sila na talagang hindi kami magbibigay ng TRO. So, it is a very clear signal to the executive na pwede niyong ituloy yan. Katunayan nga, hindi dapat sila huminto dahil an official act of government is always presumed to be valid and regular unless properly enjoined by a court. Oho. Pero bago lumabas itong desisyon na ito ng Supreme Court, Attorney Cayosa, hindi naman kumilos officially ang Supreme Court. In fact, yung mga agencies, yung mga law enforcement agencies, laging sinasabi, nag-iintay sila ng kung ano yung magiging desisyon o magiging, ano man tawag dito, instruction sa kanila ng Executive Department. Well, hindi ho accurate yan kasi kumilos sila eh. Diba? Aarestuhin nila si Senator Bato doon sa Senado sa labas. Nakapiglas lang kasi babae yung nang-aaresto sa kanya. Siguro mas malakas siya, tumakbo ng matulin at naghabulan lang. At nagkagulo na sa loob kung ano-ano na ang nangyari. Ang dami ng mga drama, mga eksena. So dahil dyan, minabuti ng Presidente, sige, huwag na muna nating ituloy. Bigyan galang yung mga senador at saka yung Supreme Court habang mailinaw ito. So, they were actually in the act of enforcing the warrant of arrest
despite the petition. Kasi nga naman, tama naman, kasi wala namang TRO. Ngayon, mas lalong malinaw na. At mabuti naman na hindi patumpik-tumpik ang Supreme Court, hindi masyadong pinatagal ito, at naglabas na ng decision with respect to the TRO. Yung main petition, wala pa hong decision yan, pero at least ngayon, malinaw-dinaw na dapat i-resume nila yung kanilang paghahanap at pag-aaresto kay Senator Bato. At least ngayon, wala nang pwedeng isaalang-alang. Hindi na pwede mag-alinlangan ngayon ang gobyerno para ipatupad yung warrant of arrest. Ibig sabihin nito, Attorney Cayosa, wala na ring pwede pang ihirit itong kampo ni Pwede ba Senator itong Bato. i-apela? Oo. Well, maaari siyang mag-file ng motion for reconsideration, pero yung decision 951 so malinaw naman na mayorya sinabing hindi pagbibigyan. So the fact of filing a motion for reconsideration does not automatically mean na pagbibigyan yan. So tuloy pa rin ang paghahanap sa kanya. Kasi sa kasaysayan din naman ng pagpa-file ng motion for reconsideration, para bang suntok sa buwan. Di ba? Tama po. 90% hindi na pagbigyan yan kasi pinag-aralan naman ito bago nila linabas. Napaka-importanting high profile ang issue na ito. Kaya nga, kung makita nyo dyan o makita ko o makita ng sinumang Pilipino, pwede tayo mag-warrantless arrest. So, tama ho ba ang sa amin, hindi kami mga abogado, tama ho ba yung pagkaunawa na isa sa mga ibig sabihin ng motion for reconsideration, sinasabi mo doon sa nagdesisyon, mali desisyon mo. Tama ho ba yun? Tama ho. Hindi naman ganun na kadiretsa. Hindi, parang kaya nga. Pero similar dun sa ganun, di ba? Oo, parang kulang o mali yung decision, baka gusto nyong tingnan ulit. Parang ganun na. Yun. At Attorney Cayosa, hindi po ba itong hindi pagbigay ng TRO, ito rin nangangahulugan, kumbaga parang kalakip na rin doon yung pagkilala ng Korte Suprema doon sa warrant of arrest ng ICC. Of course, that goes without saying. At mahirap naman na i-deny ng Supreme Court ito, lalong-lalo na nagsalita na kaagad yung ICC. At saka, alam ho ninyo, ang issue na ito hindi bago eh. Ito ay dinulog na ng kaanak ng dating Pangulong Duterte sa Supreme Court nung inaresto siya. Ang tagal na ho yun. Pinilitis na ho siya doon. Kung talagang illegal at walang basehan yun, nagdesisyon ng Supreme Court. So they haven't given due course dun sa kanilang kahilingan. Kine-question nila yung pag-aresto at pagkadala sa dating Pangulo doon. Hindi ho sinasabi ng Supreme Court na illegal yon at hindi tama. So hinayaan nila that the presumption of regularity of official acts will prevail. Pero di ho ba parang tantamount to admission niya na merong cooperation somehow ang gobyerno sa ICC? Well, tama ho kayo at dapat lang naman sapagkat kahit ho tayo pumalas sa ICC o sa Rome Statute, merong malinaw na provision yan na kahit kumalas na tayo, meron tayong residual obligation na mag-cooperate dun sa ICC that maintains its jurisdiction over crimes and offenses that have been investigated o kaya pinoprosecute bago tayo kumalas. So yun po ang basehan ng ating residual obligation. Pangalawa, yun nga ho yung RA 9851 sa saad na pwede nating isurrender yung nasasakdal sa ICC o sa International Tribunal kung ang kaso is crimes against humanity. Ito nga yung kaso ni Senator Bato de la Rosa at iba pang co-perpetrator at saka ni President Duterte. So, pag isurrender mo, paano mo naman isusurrender kung hindi mo hukuliin? At malinaw doon, may jurisdiction. Malinaw ho yun. Siyempre, yung partido lang, yung mga abogado niya, of course, panagigiit niya, yung mga propagandist nila, yung mga kakampi niya sa Senado, yun ang kanilang sinasabi. So ngayon, mali sila. Yun ang ibig sabihin ng Supreme Court. Saan naman nila hinuhugot yung argumentong gano'n na hindi kinakailangan ng kinakailangan mo na idaan yan sa local court bago natin i-implement yan? Well, maaari, galing sa politika, pwedeng vested interest o siguro sa kanilang
pag-unawa ng batas. Kasi yun ho ang nangyayari kung minsan, kung ano lang yung paborable sa kliyente mo o sa kaibigan mo o kabaro mo, yun ang iyong pagsisigaw. Hindi mo na tinitignan yung kabuuan ng lahat ng mga batas. Hindi ba somehow parang nilalansi mo rin yung kliyente mo na hindi pala dapat ganun eh. Pero dahil sa kliyente mo siya, kinakailangan mong I don't know kung paano ba, kinakailangan mong magsinungaling o hindi naman pagsisinungaling o kinakailangan mong bigyan ng mabulaklak na katwiran ng kliyente? Well, maaari yung pabulaklak na katwiran, kaya paglalansi o kaya pagsisinungaling, unethical yun, madisbar ka dyan. Okay. Tsaka, Pwede ho madisbar. But of course, yun nga, sasabihin niya, debatable kasi ito. So, dinala nila sa korte. Ngayon na meron ng desisyon, mag-iisip po rin sila siguro kung ano na naman ang kanilang palusot. Alright. Dapat Ngayong may malinaw na sinasabi ng Supreme Court, paano po yung mga tao na nakapaligid kay Senator Bato de la Rosa, especially nung gabi at saka nung umagang siya umalis? Hindi ba parang naging part ka ng paano ba accomplish ba matatawag na sa ganun, attorney? Well, ang mas malapit dyan ho yung PD 1829, yung tinatawag na Batas o Presidential Decree against obstruction of justice. Ayun. So, ang linaw-linaw ho ng batas na yan na kung sino man, anyone, public official or private individual who knowingly hinders, impedes, frustrates, or delays the apprehension, investigation, or prosecution of a criminal offender, that's obstruction of justice. So kung mapapatunayan na ginawa mo yan, ay maaari kang makulong from 4 years and 2 months to 6 years at kung public official ka, forever absolute disqualification from any public office ka. Pwede ba maging kandidato dyan yung mga senador na nag-under protective custody kay Senator Bato? Maaari, pero ang challenge kasi dyan sa prosecution, yung proving knowingly. Yun, pwede magtanga-tangahan yung iba o kaya sasabihin nila, yun ang aming tingin, good faith kami. Pero kung pagduktudugtungin na natin, maliban ho dun sa pagpupuk ng mga senador, yung pangyayari na nagkaroon ng drama ng kaguluhan, yung pag-contempt nila sa NBI para matakot lang sila at hindi pagpatuloy yung pag-aresto at yung pagtakas niya sa loob ng kustudiya ng Senado, the circumstances might be enough to show malice and bad faith and knowingly harboring or facilitating the escape of wanted criminal. So pwede rin ho yun. Depende ho sa kagaling ng pag-build up ng kaso para hindi nila maari o madaling sabihin in good faith sila. Lalo na karamihan ho sa kanila abogado. Alam na, mambabatas din mga ito, dapat alam din nilang batas. Sila nga dapat ang nangungunang rumespeto, igalang ang batas at ipatupad ang batas. Attorney Cayosa, meron lang po. Alright, balikan natin si Attorney Cayosa, nasa linya. Attorney Cayosa, viral overnight itong abogado ni Bato de la Rosa, ni Senador Bato de la Rosa, na si Attorney Jimmy Bondo kasi binabanggit na yung ibigay daw sa kanya yung warrant, tapos sila yung magbibigay doon kay Senador. Possible ba yun? Pwede, ganun po ba talaga? Abogado mismo bibigay? Ganun po ba talaga yung proseso ng pag-i-issue ng warrant? Well, naiintindihan ho natin ang passion ng isang abogado na who's serving the interest of his client. No? Pero medyo katawa-tawa na yung sinasabi niya. Sapagkat ang obligasyon para mag-serve ng warrant, nasa gobyerno ho, yan, nasa alagad ng batas. Hindi ho naman yan pwedeng ipasa dun sa mga abogado. At wala ho naman sa batas o kaya sa mga rules in serving a warrant na ibibigay mo yan sa abogado na at siya nang bahalang mag-serve doon. At talagang illogical ho naman yan at walang maniniwala sa ganyang proseso. Siyempre, ang interest ng kanyang kliyente, manatiling malaya siya. So bakit natin ipagkakatiwala sa kanya? So I think that is asking too much of the law enforcers and
that is twisting already the law in favor of the client. Yung po bang binabanggit ninyong katawa-tawa, Attorney Cayosa, kapatid ho yan ng tanga-tangahan? Well, I'm not prepared to say that out of respect for a fellow lawyer, but kayo ho ang maghusga niyan. Hindi kasi nabanggit nyo kanina, pwedeng isa sa maging alibay, nagtatanga-tangahan pero di ba sinasabi rin ng batas, ignorance of the law excuses no one? Tama po yan, lalong-lalo na sa aming mga abogado. Oo. Pero Attorney Cayosa, isa rin kasi doon sa parang naratibo na nanggagaling doon sa kampo ni Senator De La Rosa. Wala daw silang nakikitang kopya ng warrant. Nangihingi daw sila, hindi daw sila binibigyan ng kopya. Kailangan ba yun? Nabigyan pa ng kopya ng warrant yung defense team niya? Sa batas ho at sa rules, no, at saka dun sa proseso ng pagsisilbi ng warrant of arrest, ang kinakailangan lang, pag aarestuhin mo na yung tao, papakita mo sa kanyang warrant of arrest, period. Babasahan siya. Hindi naman siya, papakita ho. Hindi ho naman kinakailangan ipaalam sa lahat. Hindi naman kinakailangan ibigay sa kanyang abogado at pag-aralan niya. Same din ho ba yan ng mga warrant dito sa atin sa Pilipinas na kapag isinerve ay binabasahan din ng Miranda rights? Oo. Tama ho. Ganun nga. Kinakailangan. That's a constitutional right sa atin. So, yan ho yung pagbabasa ng Miranda rights. Pag-explain o pagsasabi sa tao na inaaresto ng kanyang karapatan sa ating konstitusyon, yan ho base sa konstitusyon, which adopted an earlier ruling of the Supreme Court na kinakailangan ho daw sabihin sa kanya. Para masigurado na yung karapatang pantao nung naaresto, hindi ho naman nababaliwala. And then yung binabanggit mo kanina, Sandro, na ini-insist nung nagpapakilalang counsel ni Senator Bato na makakuha siya ng kopya. Prior to that, meron bang counsel on record sa ICC si Bato bago lumabas yung warrant? Wala naman, di ba? So bakit sila bibigyan ng kopya? Tama ba, attorney? Well, meron o wala naka-record, hindi naman kinakailangang bigyan sila. Pangalawa, kahit ho naman hindi siya counsel of record sa ICC, kung abogado niya sila dito sa Pilipinas, pwede naman nilang i-represent siya. Pero wala ngang karapatan ang isang abogado na ganun ang i-insist niya na kailangang dumaan sa kanila yung warrant of arrest.